Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Ang gagawin ho natin ngayon dahil bukas or mamayang gabi, alas 6, kanina nagsimula na yung energy ng First Friday, 11 a.m. kanina kasi ahead of time ng 13 hours kapag may mga ganyan. Pero most of the time, kasi hindi alam ng ibang tao, lahat ng spiritual na gawain ahead ng 13 hours. Kaya ka magtataka, wala pang Martes, wala pang Biyernes, no? Nagkakasakit ka na, nararamdaman mo na yung mga tama ng ibang tao sa'yo. This is a tarot card, no? And then ito, oracle card. Kukuha din ako dito mamaya ng 3. So, posible magkakaroon tayo ng part 2 kasi hindi magkakasya yung isang full episode. So, dito mamaya kukuha ako dito. Mamaya ako spread yan. Kuha muna ako dito ng 7. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. So, 7 po yan. Diyan. Dito, kuha ako dito ng 3. Tingnan natin kung ano yung kabuuan na mensahe na ibibigay. Pero abangan nyo, may part 2 ito kasi hindi kakayanin pag nagsabay yung oracle at saka yung tarot. So, kuha ako dito ng 3. 1, 2, 3. Okay. Diyan na siya. Diyan. Unahin natin yung tarot. Yung unang message niya is Queen of Pentacles. Isang taong mayaman. Pangalawa, the Knight of Pentacles. Ay, Diyos ko, mas bata kaysa Queen. Pangatlo, the Ace of Cups. Hala. Pang-apat, the Magician. Lumabas siya ha, lumabas siya. And fifth, the Six of Cups. 6, the King of Cups. And the 8 of Pentacles. Ngayon, dito tayo. Kasi, ito yung pinaka may thrill sa kanilang lahat. The part 1 ito, kasi yung part 2, further explanation at continuation pa natin. So, dito sa unang lumabas is posible yung lalaki or babae, kasi general reading ito, babae or lalaki na may kaya sa buhay or maganda ang estado sa buhay. Tapos, nagkagusto sa mas bata sa kanya. At lahat binibigay niya. Binibigay niya lahat. At dito, yung magician kasi, pwede kang gayumahin, ipakulam, ipabarang, para makuha lahat ang gusto niya. At dito yung 6 of Cups, yung nakaraan mo. Meron, ibig sabihin, yung babaeng ito, yung babae or lalaking ito, na nagkagusto sa mas bata sa kanya, committed, kasal, may ka-live-in, originally, sa nakaraan niya. At dito, lumalabas yung trabaho. So, it's either tinatrabaho nung younger person para manatili sa kanya yung wealthy person. And then, merong umaasa na legit na tao or mahal ng tunay nito sa nakaraan niya. So, kung iso-shortcut natin ito, sa love muna, sa love. Kung sa love reading natin ito ililipat, may isang taong nagkagusto sa mas bata sa kanya. Pero bago pa siya nagkagusto doon, may asawa siya, may ka-live-in siya. 'Di ba? Or may partner siya na wagas na nagmamahal sa kanya, na matagal na niyang kasama, kakilala. At ito, bigla lang sumulpot. 'Di ba? Tapos, ginawa ang lahat para ibigay sa kanya yung gusto niya. At dito, lumabas yung magician. So, ibig sabihin, negative yung ginawa. Negative na ritual yung ginawa. Hindi siya ritual na
positive. Ito yung sinasabi na pandaraya sa buhay. Kasi, naiwanan itong original Naiwanan itong totoo. Dahil pinatrabaho. The Eight of Pentacles is trabaho. Pinatrabaho, tinatrabaho, or ginagawa. Ngayon, kung ito naman ay tungkol sa negosyo, may isang negosyante nagkagusto, posible sa trabahante niya, sa kadil niya, no, kasosyo niya, na alam nung tao na yon na marami siyang makukuha dito, marami siyang benefit dito, kaya pinagayuman niya, no, pinakulam niya para magkagusto sa kanya at ibigay sa kanya ang lahat-lahat. Tapos, kung ito naman ay tungkol sa negosyo, posible na kapag isang tao or isang negosyante gustong lumipat ng supplier, gustong lumipat ng business partner, so ayaw nung tao na iiwanan, kaya pinatrabaho niya. Kaya niya, siguro it's either nagbarang siya, nagkulam siya, nagpagayuma siya para makuha niya atensyon nito at huwag siyang iwanan bilang partner, huwag siyang talikuran, ganon. Kung ito naman ay tungkol sa ari-arian sa kaso, no, ibig sabihin, mananalo ka na sana. Pero dahil tinatrabaho ikaw, kinakalaban ang lahat ng katotohanan at kinakalaban ang lahat ng natural. So, wala kang choice kundi tanggalin yon. Dahil yung gawa ng tao, dapat tanggalin din ng tao. Yung natural na binibigay na pagsubok ng Diyos, yun lang ang may karapatan sa bawat nilalang. 'Di ba? Ito yung sinasabi na kapag hindi ka pinakialaman ng barang kulam, sumpa at gayuma, ito yun. So, pero kung nandoon ka naman sa punto na binarang ka, kinulam ka, sinumpa ka, mahihirapan ka. Tignan natin dito kung ano lalabas dito Unang mensahe. Distance horizon. Ibig sabihin magkalayo. Pangalawa, may anak. And pangatlo, ang tinatahak na daan. So, ito na yun, di ba? Kung naaalala nyo yung sinasabi, may itong taong ito, merong naiwan sa nakaraan, nasa malayo, may anak sila, pero magkaiba ang tinahak na daan. Ngayon, magmaniwala kayo at sa hindi, ito ay isang senaryo ng tao na niritual siya sa negative na pamamaraan. Magic yung ginawa, hypnotism yung ginawa, para maiwanan yung totoong mahal niya, talikuran yung anak niya, at tatahakin yung ang tawag nito, yung pathway para sa benefit nitong taong younger sa dito. So, kung ano man yung estado ng relasyon ninyo, pagsasama ninyo, negosyo, pamilya. Speaking of pamilya, sa pamilya kasi, pwede itong magulang. Isang ina, isang ama. Maganda ang nagawa para sa mga anak nila. Pero yung mga anak nag-aagawan, no, nagsisiraan, dahil lang sa posible nilang makuha at posibleng ari-arian nito na tinatrabaho nila para mawala ang iba sa landas na masolo nila ang lahat-lahat sa buhay na ganito. Okay? So, gagawa tayo ng part 2 kasi titignan natin yung bottom deck. Hindi kakasya yung oras natin, pero this is the part 1 of the December 2 tayo ngayon. Reading natin, this is a special edition kasi this will run good for 24 hours, which is mamayang mga kanina nag-start na yung energy ng first Friday. So kung alam ninyo kung gaano kadelikado yung first Friday, kasi yun yung unang Friday ng taon na natutuwa ang lahat ng mambabarang kasi malakas sila sa ganyan. And then, bukas pa ang libingan ni Lucifer. Okay? So, proceed tayo sa part 2. Wait nyo.